Hi mga kaupak, mukhang tama ang inyong host. Ang inyong host ay totoo, nagkatotoo ba ata ang aking nasa mind mga kaupak, dahil si Bongbong Marcos nga ang malamang na kandidato ng kasalukuyang administration. Mga kaupak, although hindi pa siya sinasabi na hindi siya kino-confirm. Kasi ang sabi ni Bongbong Marcos na dapat si Pangulong Duterte ang kanyang Vice President. Pero itong huli, last Saturday, nag-iba daw ang ihip ng hangin. Dahil si Pangulong Duterte hindi na tatakbo Vice President. Ngayon mga kaupak, kung si Presidente Duterte ang pag-aakala ni Bongbong Marcos na siya ang kanyang Vice President, mga kaupak, kumbaga sa isda, nahuli sa bibig kung sino ang manok ng administration. Dahil ito si Ma'am Sara ng Mayor ng Davao ay hindi po siya tatakbo bilang presidente. So ngayon mga kaupak, mainit-init pa. Ang inyong host ay talaga namang nakatutok kanina sa mga nagpapile ng Certificate of Candidacy or COC, sapagkat si Bongbong Marcos kahapon na ay nag-declare siya, ngayon mga kaupak, nag-file na siya ng Certificate of Candidacy. So mga kaupak, maliwanag na ang Pangulong Duterte, ang gusto ni Bongbong Marcos na maging Vice President. Yun sana ang setup. Kaso nga lang, parang inulit ko lang, nagbago daw ang ihip. O kaya sabihin na, nagbago si Pangulong Duterte ng isip. Hindi na siya tatakbo bilang Vice President at si Bongo na ang napipisil na Vice President ng kasalukuyang administration. Pero mga kaupak, hindi ito kinonfirm ni Bongbong Marcos kung si Bongo ba ang kanyang Vice President. Kasi ang original plan pala, di ba? Ay mismo kay Bongbong Marcos nang galing, si Pangulong Duterte ang kanyang Vice President. So maliwanag mga kaupak, tama ang aking mga impormasyon nga nakalap dyan sa aking mga kaibigan dyan na nasa politics. Na totoo pala na ang nasa isip ko talaga na si Pangulong Duterte at saka si Bongbong Marcos ang magkasama. Kasi hindi maganda pa tingnan na ang anak ang presidente tapos ang tatay vice president na kung saan galing na sa pagme-presidente. So masagwa tingnan. So mga kaupak, maliwanag. Tama ako. Tama yung iniisip ko na si Bongbong Marcos tatakbo nga at siya ang magiging pambato ng administration o kasalukuyang administration. Mga kaupak, si Bongbong Marcos ay alam po natin na yung tatay niya ay isang diktador. So ang daming taong nga nag-abang, ang daming taong nga nagagalit kasi yung iba, mga kaupak, yung iba naman hindi naman tayo nagpapakaano dito yung ibang mga tao, yung mga bagong generation, nakikita nila na parang gusto nila ang Marcos dahil sa mga nagawa at saka sa ipinapakita sa mga social media platform kung ano yung mga nagawa ng mga Marcos. Pero yung mga taong ipinanganak ng 70s at saka 80s, mga kaupak, o kaya 60s, mga kaupak, alam nila ang history ng martial law. So ako mga kaupak, hindi pa ako pamilyar sa ganyan, sapagkat ako ay, sabihin ko ba ang totoo? Ako ay pinanganak ng 80s. So mga kaupak, 70s, wala pa tayo niyan. Diniklara ang martial law. So, kung ikaw ay nakaranas ng tinatawag nila batas militar, talaga namang masusuklam ka sa nangyari yun, sapagkat ang mga tao noon, hindi pwede magsalita sa gobyerno, hindi ka pwede pumuna sapagkat batas militar. Ang lahat ng estasyon o karamihan sa estasyon, maliban na lang sa government, pinapasara. Ang mga mambabatas ay kinukulong. Noong mga time na yun, yun po ay nakuha ko lang din po mga impormasyon sa mga taong nakaranas po ng martial law. Pero ako po, hindi ko naman po yan naranasan.
bata pa po tayo, walang kukontra. So mga kaupak, talaga ngayon ang tao, ang mga Pilipino nahati. Kasi nagsawa na rin sila na mga, yung, kumbaga yung tatawag nila na press freedom o kaya yung tatawag nila sa madaling salita, hindi na tayo dilawan, di ba? Parang yung mga tao nagsawa na rin sa ganung plataforma, Kaya yung mga bagong generation na hindi nakaranas ng martial law, gusto siguro nila maging Bongbong Marcos. Pero depende ito kung paano ito in-explain ng mga magulang o teacher sa school, kung ano ang nangyari nung panahon ng martial law. Mga kaupak, depende kung anong influence. Kung ikaw ay teacher, kung ikaw ay magulang, kung ikaw ay nakaranas ng martial law nung panahon ni Ferdinand Marcos, mga kaupak, depende yan kung paano mo ipaliwanag sa mga new generation. So ako mga kaupak, sa totoo lang, to be honest, hindi pa ako tao na ako noon, pero hindi pa ako marunong sa aware sa bansa dahil ako ay bata pa. Pero mga kaupak, kung titingnan mo ang dami naggagalit na tao, ang dami nagsasabi, ang daming nagre-report na ang daming taong nawala nung panahon ng martial law. So mga kaupak, ang lahat ng mga information na yan ay galing din yan sa mga taong ipinanganak ng 60 at 70s mga kaupak. So yung mga time na yun, wala pa ako mga kaupak. So ngayon mga kaupak, ako siguro para sa akin na, ano kaya kung ang mga Marcos ay maghumingi ng tawad sa Pilipino? Pwede naman siguro yun, kasi wala naman, tulad na sinasabi ko, hindi ang buhay naman hindi perpekto. Kung humingi kaya sila ng tawad para ang tao patawarin sila. Kaso mga kaupak, ang problema parang hirap sa kalooban nila. Pero ito naman akin lang, sa pananaw ko lang, bakit ayaw nila humingi ng tawad sa mga Pilipino? Para yung mga taong nasakta nung panahon ng kanilang ama ay maghilom para maka-move forward na. Kasi mga kaupak, katulad ng mga profesor, di ba? Kung ikaw ay hindi alam ang history, magtatanong ka ng profesor, sasabihin mo ang totoo nga nangyari dahil kung ikaw ay kung ikaw ay teacher at nakaranas ka nung naabutan mo yung martial law, syempre i-explain mo yung totoong nangyari ng martial law. Kaso nga lang mga kaupak, ang problema lang, tatatak ito sa bata. Kung ako estudyante, sasabihin ko sa sarili ko, ay ganun pala nung araw, ang pangit pala nung panahon ni ganito, ni ganyan, di ba? So ngayon, kung ikaw ay hihingi ng tawad, mga kaupak, pagrespeto yon. Para sa akin kasi, mga kaupak, ang paghingi mo ng tawad sa kapwa mo ay isang pagrespeto at pagkilala sa pagkakamali, kung ano man yung pagkakamali o pagkakamali man ng iyong magulang. So, dahil ang tatay mo ay wala na, baka siguro pwede kang, ikaw na anak, humingi ka ng paumanhin sa mga Pilipino. Baka mamaya, Mr. Senator, Bongbong Marcos, baka mamaya, yung mga Pilipino maghilom sila, ma-appreciate nila, kasi hindi naman ikaw ang gumawa. So, kung hindi ikaw ang gumawa, dahil yung ama ang gumawa, siguro na ikaw na anak, na nagpapatuloy sa pangalan ng iyong ama, ay, pwede kasi ngayon humingi ng tawad. Kaso nga problema, paano mo patatawarin ng isang taong hindi naman humingi ng tawad, di ba? So, kasi ang mga kaupak, ang pagpapatawad ay isang pag-amin na ikay nagkamali. So, hindi nila inaamin. So, ang mga Pilipino, hindi rin sila mapatawad, kaya nananatili ang galit nila. Ngayon, yung galit na yun, mga kaupak, na nagsasalin-salin na sa ilang generation niya, imagine mga kaupak ilang dekada na yan. Pero yung mga taong mga taong nakaranas ng martial law, o sabihin na natin na biktima, hindi nila malimutan ang madilim na bahagi ng buhay, ay ng panahon ng martial law. So ngayon, siguro kung hingi ka ng tawad, baka maghilom, o kaya naman maintindihan ka ng mga tao at bigyan ka ng pagkakataon na maging presidente rin ng Pilipinas. Di ba, mga kaupak? Ganun yun eh. Kaso nga ang problema, mga kaupak, hindi ang mga Marcos ay hindi humihingi ng tawad sa mga Pilipino. So ngayon, ang nangyayari, mga kaupak, paglipas ng mga generation, nagiging immortalize ang history sapagkat hindi nakakalimutan ng tao at
isinasalin pa ito sa mga generation. Halimbawa ako, yung nanay ko nakaranas, sinasabi sa akin ng nanay ko kung anong nangyari. Ngayon, yung anak ko, sinasabi ko rin kung ganyan ang nangyari sa ano. Nagiging immortal siya, nagiging immortalized. Tama ba yung mga term ko? Baka mayari tayo dito. Baka pa. Yun, mga kapak. Siguro kung ikaw ay hihingi ng tawad sa mga Pilipino, aaminin mo ang pagkakamali ninyo. Mga kaupak, ang mga Pilipino, meron din naman yan magagandang kalooban. Tingnan natin. Kasi ang puso ng mga Pilipino ay talaga namang mapagpatawad din. So kung kayo mga Marcos, kung hingi kayo ng tawad sa mga pagkakamali, sabihin na natin, pagkakamali sa mga marami, na kung saan ang mga senador nung time na yon ay kinulong, ang mga kalaban ng gobyerno, ang mga TV station, naku mga kaupak, baka pag pinatawad, pag humingi ng tawad ang mga Marcos, baka ito ay maghilom na, mawala na yung history. Baka, although nadudong pa rin, pero hindi na ganun kainit sapagkat ang tao ay nagpapatawad na. Mga kaupak. Kaya ngayon mga kaupak, ang nag-file, ang final, si Manny Pacquiao, si Isko Moreno, si Ping Lacson, sino pa ba to? Si Bongbong Marcos, mga kaupak. Sila na yung mga kasalukuyan nag-file ngayon. So bukas, mga kaupak, habang ginagawa ko itong vlog, may report na si Ma'am Lene, bukas, Thursday, mag-a-announce siya kung ano ba siya, tatakbo ba siya, o mayroon siyang susuportahan na oposisyon para labanan ang mga Marcos. So mga kaupak, abangan nyo ang next vlog ko. Kung magdideclare ba talaga kasi ang mabigat na kalaban ni Bongbong Marcos, mga kaupak, aminin po natin kasi marami din mga loyalist, si Ma'am Lene Robredo. So bukas yan, according to the tagapagsalita ng Vice President, bukas daw i-announce ni Vice President Lene Robredo, parang gusto ko na maging presidente si Ma'am Lene, bukas i-announce 11 AM Thursday, Manila time. So mga kaupa,